Administrasyong Marcos may planong may ipapapatay. Totoo ba to? Grabe naman to, ha? O, alam nyo yung mga ganitong sistema ay naririnig na natin at nangyari na rin ito noon sa panahon ni Benigno Senior Noynoy, tama ba? Ninoy Aquino pala. Alam naman na natin na ganon, na nung panahon na yan ay talagang pinagbintangan na si Marcos Senior ang itinuturong nagpapatay kay Senator Aquino nung panahon ng kanilang hidwaan, no? Kanilang salpukan nung panahon na, hindi pa ako pinapanganak noon eh. Masyado pa kasi akong baby. So ngayon, eto na naman, may panibago na naman na bali-balita at hindi na mismo yung tao kundi yung mga mga abogado, no? Pati yung complainant, pati yung abogado ay gusto nang ipa-tsugi, ganon. So ngayon, eto nga, may mga bali-balita na etong alam nyo, may mga papanood ako sa inyo 1 year ago, 1 year ago ito, no? Na lahat ng ito ay nagkatotoo. So hindi man nagkatotoo pero naulit na naman yung tinatawag na death threat. Ba't may tawa? Sorry, napindot lang. Naulit na naman yung death threat na tinatawag at hindi na rin bago sa atin ito dahil nangyari na rin ito kay Vice President Sara Duterte. At siya mismo nagsabi na talagang may nagtangka sa buhay niya kaso hindi natuloy. At marami na rin mga politiko, mga kandidato na talagang nahumantong sa kamatayan ng kanilang karir sa kanilang karir sa pagiging politika at talagang yung mga ang hirap din kasing baliwalain pag ikaw ay may death threat na tinatawag. So ngayon ay naulit na naman eto nga po, pero hindi po siya politiko, bali tumakbo lang ho siya ng senador, no? Tumakbo lang po siya ng senador nitong ng halalan, kaso nga lang may nangyaring mekos-mekos. Imbis na pataas yung boto niya, pabawas ng pabawas. So first time in history po sa Pilipinas na nangyari ho yan. At first time din sa history ng Pilipinas na merong isang relihiyon na binaboy at binastos ng mga kapulisan. At syempre sa utos yan ng Administrasyong Marcos Jr. No, so walang iba ho kundi si Pastor Apollo C. Quiboloy. At eto, yung kanyang attorney ay na si Attorney Turio na kay OJC walang kinalaman sa death threat. Oo, sa death threats na natatanggap ng Pasig City RTC abogado. Oh, ito pala ay isa bukod dito. Alam nyo dati kasi etong si pastor ay talagang nakakabalita na siya ay pag nakulong siya ay siya ipapadala ibibigay sa ibang bansa sa mga puti at ayun may planong masama sa kanya. Ngayon, ang ginawa binaliktad. Sila naman yung pinagbibintangan. Ewan ko na lang kung ito ba ay diversional tactic na naman para matabunan ng issue ni Risa. Ewan ko anong pangalan niyang hype niyan. Ni Risa Ontiveros, ni Risa Anlivirus, baka ito ay diversional tactic na naman para matabunan yung kay alias Rene niya. Na ginawa niyang testigo labang kay Pastor Apollo C. Quiboloy at biglang bumaliktad at itinuro siya na binabayaran lamang si Rene, si alias Rene bilang para lang tumistigo at kalabanin si Pastor Apollo Quiboloy. So yan po ay nabunyag. At etong si alias Rene naman po ay talagang nagbigay ng kanyang pahayag. Oo, mapatungkol siya ay nagbigay ng pahayag ng katotohanan na siya ay ginamit lamang ni Senator Risa Ontiveros. So ngayon, bago tayo pumunta doon sa mga balikan muna ho natin yung mga sinabi ni Pastor na talagang nagkatotoo, na talagang sa tutusin muntikan na siyang ipapatay or muntikan na siyang ibigay sa mga Amerikano at muntik na siyang alam mo yun, yung kagustuhan na patayin siya.
So munti ka na, kaso nga lang ang maling ginawa ng mga ulupong na yan, kinasuhan nila si pastor dito sa Pilipinas kaya hindi nila madala-dala sa sa ibang bansa. So ito po yun, no? Ito yung mga unang video. Panoorin ho natin, ha. Ito yung mga unang video, ito yung unang mga salaysay ni pastor noon 1 year ago. No, pagdudugtong-dugtungin natin yan. So, pasok! Ibinunyag ni Pastor Apollo Kibuloy ang umano'y balak ng Amerika na ipadukot at ipaligpit siya matapos ipagkanuno umano siya ng Administrasyong Marcos. Pero si Senator Riza Ontiveros hindi naniniwala at tinawag lang na pa-victim ang pastor. Ayan, ha, pa-victim daw, ha? Noong mga panahon na to, si Riza, tuwang-tuwa pa. Hinihimod pa yung bayag ni alias Rene. Sagwa. Sorry. Sorry. Sorry sa mga nanonood. Sorry. Masensya na, ha? Masensya. Hinihimod yung bayag mo. Atawa din ako dun, eh. Sa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Pasok, Mean. Hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo sapagkat hindi hihinto ang tinig na ito habang naririyan pa kayo. Ayan, ha. So yan yung sinabi ni Pastor. Kaya ang nangyari, tinanggalan ng parangkisa ang SMNI at binaboy nila ang relihiyon na KOJC at ipinakulong si Pastor Apollo Kibuloy. Nang dahil lang dyan, ha. Gigil na gigil ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy habang binabanata ng Administrasyong Marcos dahil umano sa banta sa kanyang buhay. Sa nilabas niyang audio recording ngayong araw, hindi na nagpakita ng mukha si Kibuloy para raw sa kaligtasan niya dahil tinitiktikan daw siya ng FBI at CIA. Base raw kasi sa alam mo, itong tinitiktikan ng FBI at CIA, totoong, alam nyo, kami, banateros ang dyan, buhay na testigo. Alam nyo kung bakit namin nasabi? Talagang nakita ho namin sa dalawang mata namin na hindi namin akalain na nung kasagsagan ng paglusob ni Tory doon sa Kingdom, doon po kitang-kita ho namin yung mga Amerikanong mga sundalo or police o ano pa yan, or baka yun nga ngayon FBI or CIA, talagang kitang-kita ho namin kung gaano matyagan ang KOJC doon sa Davao. At meron pa nga doong Amerikano na gustong pumasok sa loob, ha? Gustong pumasok at pilit din gustong papasukin ng mga kapulisan doon sa loob. Noong mga panahon na yon, pero hindi nila nagawa-gawa ng tinutulan ng mga member ng KOJC. Kami po, totoo po yun, hindi po yung kasinungalingan. Mga source, nakikipagsabwata na sa US government sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at House Speaker Martin Romualdez. Diba? Narinig nyo dito, sinabi ni Pastor na etong Administrasyong Marcos ay nakikipagsabwatan sa Amerika. Ano ho ba ang nangyari kay former President Rodrigo Roa Duterte? Asan po siya ngayon? Yun po yung isang malaking katanungan. Asan si Pangulong Duterte ngayon? Diba nasa ICC? Diba? Ba't napipindot ko yung tawa? Sorry, hindi ko po sadya yun, ha. Kung matatandaan nyo talagang etong sinasabi ni Pastor ay talagang may katotohanan dahil ginawa na ho kay Pangulong Duterte. At itinanggi ho yan, ha, itinanggi ng Malacanang yung aligasyon, yung sinasabi nila na ay hindi ko papapasukin ng ICC dito, wala silang jurisdiction. Diba? Maraming nagsabi nun. Tapos nagulat tayo, dumaan sa Interpol, ginamit ng ICC ang Interpol para makuha si Pangulong Duterte. Alam nyo, si Pastor Apollo Kibuloy talagang muntikan din. May mga sablay lang na ginawa ang administrasyon kaya hindi nila natuloy yun. Pero walang imposible, ha, walang imposible. Maaari pa rin nilang gawin yun, kaya magbantay tayo. No, magbantay tayo lalo ngayon na may bumaliktad na sa mga witness ni Raisa Soberano, ni Raisa Dizon, ni ng kapatid ni Lisa Araneta Marcos na si Riza Ontiveros, no? So ngayon na may bumaliktad na, talagang tuloy-tuloy na naman yan, pag-iinitan na naman si pastor niyan. Wag naman din sana. So dito, etong sinasabi niya na nakipag-ugnayan
ang administrasyon sa mga Amerikano ay nagkatotoo na. Yun nga yung nangyari kay Pangulong Duterte. Tutuloy pa natin. Ipadukot o kaya ipapatay siya dahil sa mga kaso na kasampa sa kanya sa Amerika. Ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, rendition ng kanilang gagawin. Ang rendition, anumang oras, pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition but also elimination. If it is etong sinasabi ni Pastor ay nagkatotoo na rin to kay Pangulong Duterte. O baka may nagsasabi niya Jay, hindi naman nangyari kay Pastor yung sinasabi niyang papatayin siya at kinidnap. Hindi nga nangyari, pero yung about sa kidnap, kalintulad din ng panggigipit nila sa KOJC yun. May kapalit yun, no? So dito talaga ano mo at yung sinasabi ni Pastor na papatayin siya, pwede talagang mangyari yun. Yung nga lang may maling ginawa ang administrasyon kaya hindi nila natuloy. So, ano ba ang sasabihin ng mga basher diyan na buhay naman si Pastor. Oh, buhay si Pastor. At pasalamat tayo doon. Pero kung nagkataon, talagang madadala si Pastor doon sa at ibibigay ng administrasyon yan. Ito pa. Kung yung dating Pangulo nga ng bansa, ibinigay nila, what if pa si Pastor? Hindi ko minamaliit si Pastor Apollo Kibuloy na mas mababa siya kay Pangulong Duterte. Hindi ganon. Pantay sila sa paningin ko. Pero ang ibig ko sabihin, kung yung dating presidente nga, the best president ever dito sa Pilipinas, na isa sa mga nag-ayos, talagang inayos at kinakahangaan ng buong mundo na presidente sa isang bansang Pilipinas ay ipinagkalulo ng administrasyong Marcos sa mga puti, what if pa si Pastor? Yun yung ibig ko sabihin doon. So talagang nagkatotoo lahat itong sinasabi ni Pastor. Possible, pwede nila akong i-assassinate. Ayon pa kay Kibuloy, may impormasyon daw siya na may 2 milyong dolyar o mahigit 100 million pesos na patong sa ulo niya. Pero walang nakalagay na reward money sa wanted poster niya sa FBI. Wala ring pahayag tungkol dito ang US Embassy, pero iginiit nila na higit 1 dekada na raw na uugnay si Kibuloy sa mga kaso ng pang-aabuso gaya ng rape. Kaya determinado silang panagutin ang pastor sa kanyang mga krimen. Sinubukan din namin hinga ng komento si Pangulong Marcos sa mga alegasyon ni Kibuloy, pero hindi na siya nagpaunlak ng panayam kanina. Bingi-bingihan siya dyan no? Sa kabuuan, nasa 43 counts ng iba't ibang kaso ang kinakaharap ni Kibuloy sa Amerika. Na-indict na siya sa District Court sa California dahil sa mga kaso ng sex trafficking. Pero itong mga kaso na to, basura na to ha? Paalala lang po ha, basura na yan, wala na yan. Kaya ko lang to pinapanood sa inyo kasi nga lahat ng sinabi dito ni Pastor talagang nangyari. And coercion, conspiracy at cash smuggling. Kaya noong November 2021, nag-issue ng warrant of arrest ang korte at isinama siya sa most wanted list ng FBI. Depensa naman ng pastor, nakahanda siyang harapin ng mga reklamo pero ilang beses na urong ang pagdinig ng korte sa mga kaso niya. Hindi rin daw nagre-request ang US government sa gobyerno ng Pilipinas para ipa-extradite o i-turn over siya sa Amerika. Dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Bukod sa mga kaso sa US, may nakabinbin na ring sabina sa Senado. Grabe yung balita dito kay Pastor, no? Talagang diin na diin siya. Alam nyo kapag balita kasi, pag tinawag na balita, ay dapat ka dyan, neutral. Pero dito, halatado. Iba na talaga ang mainstream media ngayon, no? At kamara si Kibuloy dahil hindi niya sinipot ang mga pagdinig kaugnay sa alegasyon ng mga pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ. O ngayon yung pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ, sasan na din yung mga witness. Yung isa bumaliktad na. O ilan na lang natitira, 2 na lang. Partida, 5 years nang binasura yung kasong yan. Nagot din ni Kibuloy ang akusasyon sa kanya ng panggagahasa sa mga babae. Sa mga babae, wala naman kayong pinakita iba ano yun?
Sino yun? Yung may 3 belt bag sa gilid. Ano ba? Nakalimutan ko. Basta yun, no? Anak ng teteng. Ay, may mga sabi-sabi ba sila? 200 na babae daw. Sabi nga namin kay Pastor, sana all. May 200 na babae. Anak ng teteng na yan, no? Hanggang ngayon, wala. Ang masama pa dito, nakakulong si Pastor. Nakakulong si Pastor nang hindi pa siya nakahatulan. Sa madaling salita, siya pa ay malinis pa. Oo, wala pang kasong naipapataw sa kanya. Pero nakakulong na. Ganyang kalupit ang batas ng Pilipinas ngayon. Po ay hindi nag-asawa. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Pirmado na ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang sabina. Kaya babala ni Senator Risa Ontiveros, ipapaaresto na niya ang pastor kung hindi pa rin dadalo sa pagdinig. Ito mo, ipapaaresto. Ang tanong, ipapaaresto pero tawag dito wala pa namang kaukulan na isasampang kaso kay pastor niya mga panahon na yan. So dito putulin na natin yan. So meron pa yan dito ibang balita ito pa. Ito pa yung dati. Pinabulaanan to ng PNP Pinabulaanan to. Tingnan nyo Walang natatanggap na impormasyon ang Philippine National Police kaugnay sa umunoy pakikipagsapwatan ng Pilipinas sa Estados Unidos para ipadukot at ipapatay si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Tanggi sila dyan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, wala din silang natatanggap na official report na may banta sa buhay nito. Ngunit gayaan niya na ibang spokesperson pa lang dito si Fajardo, ngayon general na. Wow! Tatanggap ng banta sa buhay. Handa ang pambansang pulisya na bigyan ito ng seguridad kung hihingi ito. Ano daw? Wait lang. Ano daw narinig ko? Tama ba yun? Ang seguridad sa buhay. Handa ang pambansang pulisya na bigyan ito ng seguridad kung hihingi ito. Wow, handa ang pambansang kapulisan nang bigyan ng seguridad ang si Pastor. Walang niya. Binaboy nyo nga yung Kingdom of the Jesus Christ. Yung yung compound. Tingnan mo kasi nungalingan nila, no? Kaya ako to pinapanood sa inyo para maalala nyo. I-connect natin to dun sa ibinabatong issue na naman nila sa kay Pastor, sa kay OJC Tingnan nyo kasi nungalingan to. Poprotektahan daw nila si Pastor. Pero anong ginawa nila sa Kingdom, 'di ba? 3 ang namatay doon. Maraming nasaktan, maraming tinirgas sa muka. Kitang-kita nyo yung mga tinirgas, nakatayo lang. Yung mama, yung bata, nakahiga na, sinipa pa sa mukha. Diba? Sasabihin nyo, merong security, poprotektahan nyo si Pastor. Kung kayo nga mismo, tumarantado sa kanila. Well, entitled po siya sa kanya pong opinion. Hindi natin alam kung saan po siya nakakakuha ng mga information na like that po. But on the part of the PNP, we categorically Grabe nga. Ang lapit ng kasinungalingan dito, no? Sa buwatan. Sa ngayon po, sir, except for his pronouncement po, ay wala pong natatanggap po na information po ang PNP with respect to the threat against his life. But if Pastor Kibuloy has a basis for saying that, as always po, not only limited to him, lahat po ng tao, whether it's a government official or ordinary citizens po na may natatanggap pong banta sa kanyang buhay, ay lagi naman pong ready mag-provide po ang PNP ng appropriate security if there is a request for one po. Yan ang linaw-linaw ng sinabi doon. So bumalik tayo dito. Ito na naman yung bagong kasinungalingan nila. Ito. Basahin natin Basahin natin. Sabi dito, KOJC, walang kinalaman sa death threats na natatanggap ng Pasig City RTC abogado.
Ito, panoorin natin. Naniniwala ang abogado ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na ang death threats na natanggap ng mga hukom sa Pasig Regional Trial Court ay nagmula sa mga taong may galit kay Pastor Apollo C. Kibuloy at gustong i-pressure ang hukom lalo't malapit nang lumabas ang resolusyon para sa petition for bail ng butihing pastor. Si Margot Gonzalez magbabalita. Sa isang mensahe sa media, sinabi ng tagapagsalita ng Korte Suprema na si Attorney Camille Suting na merong natanggap na mga banta ang mga hukom sa Pasig Regional Trial Court nitong July 16. Hindi sinabi ng kataas-asang hukuman kung sino ang mga hukom ang nakatanggap ng death threats. Pero sa news reports ng ibang istasyon, nabanggit na sa Pasig RTC dinidinig ang mga kaso ni dating Banban Tarlac Mayor Alice Go at ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero ang kampo ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC, ikiniit na walang kinalaman ang simbahan sa mga naturang online threats. Ayon kay Atty. Israel Tutorion, lead counsel ni Pastor Kibuloy, hindi bayolenteng tao ang mga taga-KOJC at ito'y napatunayan na nung panahon ng siege kung saan libo-libong pulis ang lumusob. Tama, totoo yun, no? At kami ang buhay na testigo doon. Ito na lang, bago mga pulis, kaming banateros, ilang beses na ako, aminado ako, pinagmumura ako, ano sinasabi ko kay pastor, ganito, ganyan. Sinaktan ako ng member ng KOJC. Naging bayolente ba sila? Wala. Yung mga pulis, no, na winasak, binastos, tinarantado, binaboy ang kanilang compound na napakaayos, napakalinis, napakabango. May ginawa ba sila? Wala. Sila pa yung sinaktan. Tapos ngayon pa, porket may bumaliktad na testigo si Risa Ontiveros, may ganitong issue na naman labang kay pastor. Tsaka ito kung gusto kayong ipapatay ni pastor, di sana naubos yung mga pulis na lumusob doon sa kingdom. Dapat doon pa lang, antimano, wala na, tapos na ang laban. Pero hindi ganun, walang intention na ganun si pastor, lalo na yung mga member ng Kingdom of the Jesus Christ. Walang ganun. Tsaka anong lakas, ano pa ba ang magiging lakas ng tao nakakulong na yun? Ito na lang, kung halimbawa malakas ako, antimano, pinalaya ko na sarili ko. Tsaka kung hayop ang utak ko, kung ako nasa kalagayan ni pastor, tas mala Marcos yung utak ko, mala demonyo, hahayaan ko na masaktan yung mga member ko. Nilikas na ako, lipad na ako ng ibang bansa. Ang dami kong pera. Diba? Sabi niyo lagi, bilyonaryo, maraming pera, layas ako. Pero hindi ganun si pastor eh. Hindi siya ganun tao. Kaya nga siya sumuko sa ISAP. Kaya nga siya sumuko sa ISAP dahil gusto niyang protektahan ang kanyang mga miyembro. Ang KOJC, ang KOJC compound, KOJC property. Dahil sa lahat yan, sa pangkalahatan yan, sa kanilang lahat yan. Tapos ngayon may mga pakulo kayo na tinatakot ng yung mga abogado, di wow. Haslo, bugok, pisot. Lahat na silabi na no? Tarantado itong mga to, may panibagong pakulo na naman kayo. At kumabkob sa KOJC compound. Sa mga Facebook comments po, mayroong mga unnamed accounts naman na parang naglilink sa atin. Naku po, we have to reiterate, wala pong kinalaman ng KOJC doon. Kasi noon ngang inatake yung KOJC, August 24 to September 8, wala man lang kayong nakita na mga threat or usage of... So partida, naka-live pa ho kami noon. Naka-live po ang bawat isa sa Banateros, kahit sabihin na natin na hindi binabalita ng ibang mainstream media yung kaganapan sa loob ng KOJC compound. Kami ho, na mga vlogger, naka-live ho kami doon, ni isa. Ni kahit ano pong kalikot nyo dyan sa mga live namin, naka-public po yan. Wala ho kaming pinribate dyan nung panahon ng siege dyan sa KOJC. I-check nyo kung meron. Wala kayong makikita dyan. Sa halip, makikita nyo dyan kawalang yaan ng mga pulis. Meron dyan. Force on the part of the KOJC members, no?
Suspetsa ni Torion, ang pagbabanta ay propaganda ng mga posibleng may Totoo. galit kay Pastor Kibuloy. Totoo. Ang mga death threat ay maaring isa sa mga paraan nila upang i-pressure ang hukom, lalo't malapit nang lumabas ang resolusyon para sa petition for bail ng butihing pastor. Hindi ako naniniwala na ito ay diversional tactic dahil na bisto si putangin ng sorry. Dapat di ako nagmumura, sabi ko di na ako magmumura eh. Bumabalik na naman ako sa pagmumura ko eh. Oo, hindi, malamang diversional tactic to dahil napahiya talaga si Risa Anlivirus. Dahil kumukak yung kanyang yung kanyang witness. Inilaglag siya. Kaya malamang ito, panibagong parang sa Duterte lang to, naku po. 'Di ba? Parang sa Duterte lang to, kapag may nabibistong issue sa administrasyong Marcos, ang gagawin nila, maghahanap sila ng pang-divert para yung attention ng mga tao mapunta na naman doon sa mga Duterte. Ganun lang. Tawagan ito sa National Bureau of Investigation, masusing imbestigahan ang pangyayari. May suspetsa kasi kami na baka propaganda ito ng sino mang grupo na galit kay Pastor Apollo Kibuloy kasi up for resolution na yung kanyang petition for bail sa pagkabilang ko ngayong Saturday yung last day. Sa aking palagay lang yung timing nung paglabas kasi up for resolution na yung petition for bail. We cannot help but suspect baka merong mga forces na against kay Pastor Apollo Kibuloy na sinadya ito para lang ma-pressure yung judges. Sana naman hindi na nila ito uulitin at kaya nga nananawagan kami sa NBI na doon naman sa mga judge dapat hindi po kayo nagpapatinag sa mga ganyan kasi kaya nga ho kayo nandiyan sa posisyon nyo dahil dapat sa mga ganitong larangan ng mga propaganda preparado ho kayo dito. 'Di ba? Hindi ho dapat kayo nagpapaniwala, hindi ho dapat kayo natatakot dahil alam nyo naman 'di ba? Judge kayo, alam nyo kung ano talaga, kung may yung tao ba yan nagkasala o hindi. At kitang-kita naman na wala naman talagang kasalanan yung tao. I-investigate ito na maigi kasi unfair ito sa mga judges na nagtatrabaho lamang, no? At saka hindi rin ito talaga tama sa ating demokrasya at saka sa ating system of justice. Patuloy naman itong hinimok ang mga taga-suporta ni Pastor Kibuloy na huwag sumuko sa paniniwala na makakamit ng butihing pastor ang inaasam na hustisya. Huwag tayo mawala ng pag-asa sa lahat po ng mga miyembro ni Pastor Apollo Kibuloy. Let us continue to pray. So long as the sun rises in the east, we believe that there will be justice, that Pastor Apollo Kibuloy will be cleared of the charges filed against him. Para sa Diyos at... Napit, diba? Tingnan nyo to sa daming taong yan, no? Pero nyo kahit isa dyan, wala man lang lumapit sa polis na, ano po ako ginaagaan? Sabi ko ako dito. Sinasaktan po ako dito. Wala man lang ni isang lumapit, anak ng teteng. Diba? Doon pa lang katarantaduan na. Eto yung wait lang ha. Attorney Torion, kailangan kasuhan ng mga nasa likod ng pananakot sa Pasig RTC judge. So ito, panoorin ho natin. Kung sino mang nasa likod nito, kailangan talaga kasuhan at kailangan magkaroon ng hustisya na naman. Attorney, si Judea po ito, no? Medyo nakakabahala po ito. Kilala ka na namin. May hawak po tayo dito ng mga example ng message na nare-receive nitong RTC. Halimbawa, nakapwesto na ang gunman. So, ano po, bilang ikaw, isang abogado, ano ang magiging implikasyon nito? Maaari bang matakot yung mga huwes dito? Or paano po ba? Well, the fact na ginawa yan, of course, mga tao lang din yung ating mga judges. So, alam ko hindi sila nadadala sa mga ganun, pero they will take precautions, no? Tsaka unfair talaga yan, no? Underhanded tactics yan, and that should not anymore exist in, advanced societies. And just because we are a third world country does not mean that gagawin pa rin yan. Dapat atin niyang i-condemn yung mga acts na yan kasi unfair yan sa mga judges na nagtatrabaho lamang para ma-attain natin ang hustisya.
at hindi talaga yan siya karapat-dapat na gawain, especially doon sa ating mga huwis po na nagsusumikap na mabigyan ng hustisya ang mga kaso na file sa kanila. Tony, no, alam naman natin na hanggang ngayon wala pa pong napapatunayan sa mga bintang kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Sa tingin niyo po ba, isa itong mga pananakot na ito kung bakit hindi mag-grant itong bail na hinihiling ng kampo ni Pastor Apollo C. Quiboloy? Well, I would like to state again na hindi naman talaga doon, hindi naman naka-identify at saka nangyari yung threat July 16, wala naman tayong hearing nung July 16. July 17, kanina lang yung hearing natin, no? Pero ang ating Pero ang nakakapagtaka dito, bakit sa KOJC agad naghinala? Hindi ba pwedeng may mga galit kay pastor na pwedeng gumawa ng threat para takutin ng mga judges? Judges tuloy. Mga judge, no? Bakit direkta agad? Parang nakakapagtaka lang. Mensahe lamang na sana hindi ito gagawin kasi unfair ito sa mga judges. And kasi nandiyan ang hearing ni Pastor Apollo C. Quiboloy ginagawa eh. So kailangan nating magsalita para kung ano mang insinuations, no, ng maski sinong kampo na baka may kinalaman dito si Pastor Apollo C. Quiboloy, kaya pabulaan na natin, wala pong katotohanan yan, at saka as a matter of fact, mananawagan tayo na hindi ito ulitin at kung sino mang nasa likod nito, kailangan talaga kasuhan at kailangan magkaroon ng hustisya na naman. Attorney, sa pag-iimbestiga natin, pag-research natin, ang medyo high profile na masasabi natin na nakabilanggo dyan sa Pasig ay walang iba kundi si Alex Guo at si Pastor Apollo C. Quiboloy. At syempre, una pinag-uusapan natin dito, baka mapagbintangan nga or si Pastor Apollo Quiboloy na may gawa-gawa. Nito na naman na unang-una, hindi nga natin sila napigilan o hindi nga napigilan ng kampo ni Pastor Apollo C. Quiboloy na ipakulong siya. Di ba? Tama. So ngayon, parang hindi naman po ata patas na siya na nga yung nahihirapan, siya na nga yung parang ginipit, ay siya pa yung mapagbibintangan. So this time, ang gusto ko lang sabihin sa ating mga kababayan ay si Pastor Apollo C. Quiboloy po bilang nakilala natin at nakakausap natin ay sa tingin ko walang grudge si Pastor Apollo Quiboloy. Well, in fact, kahit pinahihirapan siya, pagmamahal pa rin at pagtulong sa bayan, pagtulong sa kapwa ang kanyang nasa puso. Kumbaga, walang paghihigante. Ang hinihiling lang sana, Torny, natin, mabigyan ng kahit papaano ay tamang proseso at pantay na pagtingin sa batas. Ito si Pastor Apollo Quiboloy. Kasi ito lang yung mapatungkol sa walang paghihiganti at patuloy ang kabutihan ni Pastor. Alam niyo, totoo yun. Ito yung pinagkaiba yung mga iba kasing politiko. May ano yun, parang showy sila sa mga tulong nila. Alam nyo yung mga nakikita nyo, yung nung panahon ng halalan, na piniplex namin, na pinapakita namin, pinagyayabang namin. At karapat dapat naman ipagyabang yung mga ganung gawain dahil dapat yun ang tularan ng ibang mga, lalo-lalo na yung mga politiko na nasa gobyerno ngayon. Yung pagtulong sa mga magsasaka, tutulong para sa mga kabataan, edukasyon, sa mga matatanda, sa lahat. Alam nyo, hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin yun. Yun yung isa sa kinakabiliban namin kay Pastor at sa kay OJC na kahit na i-freeze yung account, no, kahit na si Pastor ay nakakulong, talagang hindi niya alintana yung na parang tigil na natin to kasi nakakulong ako. Tigil na natin to kasi ginigipit ako. Hindi ganun. Tuloy-tuloy hanggang ngayon. Kahit na ganun yung nangyari, kahit ganyan ang ginawa kay Pastor, tuloy-tuloy ang pagtulong nila. Tulong niya. Kaya yun ang isa sa mga kinabilib namin sa kanya. Kaya yung binibintang na parang gustong ipatumba ni Pastor o ng KOJC, yung mga napakalabo niyan, sa totoo lang.
Maaari, no? Si pastor, ha? Wag naman sana mangyari pero maaari pa na may nagtatangka sa buhay ni pastor. Yun, pwede pa. Paniniwalaan ho namin yun. Pero yung sasabihin na si pastor, may gustong gawin na pagpatay sa mga kalaban or sa mga, yan, katulad sa judge, kalukuhan po yan. Kasi kung talagang demonyo, masama, lahat ng sinasabi nila against kay pastor, kung totoo yun, dapat dun, pa lang, pinabayaan niya na yung mga member niya dun. Kahit ba, maubos kayo dyan, bahala kayo dyan, takas na ako sa ibang bansa. Oh. Pero hindi niya ginawa, sumuko siya sa isap. Para maisalba niya yung para maisalba niya yung mga miyembro ng KOJC. Ganun kahabuting tao yung tao na yan, na talagang binaboy lang talaga ng Administrasyong Marcos. At paalala lang spiritual advisor po yan ni Pangulong Duterte. Unang pinakamatalik na kaibigan ni Pangulong Duterte, na halos pareha sila ng pinagdadaanan ngayon. Kaya yung mga aligasyon, yung mga bintang na ibinabato sa kanya, yan po ay walang katotohanan po yan. Isa po yung napakalaking kasinungalingan, no? Na isa po yung napakalaking kasinungalingan yung mga binibintang nila sa KOJC. Attempt siguro ito na ipahid ito agad sa atin, so kailangan natin magsalita at i-deny ito kasi wala talagang kakayahan, wala tayong intensyon na gawain yan at saka hindi natin kaya yan, no? Attorney, si paring RJ po. Ano pong legal action ang pwedeng gawin dito? Kasi parang ang tingin ko ipasok to sa cybercrime eh. Ano kayang pwedeng gawin ng mga kapulisan para masugpo tong mga ganitong bagay? From what I... siguro sa panahon ngayon, paring RJ, wala tayong masasabi dyan mapatungkol sa mga kapulisan kasi sa panahon ngayon, kapit pa ng administrasyon ng mga kapulisan. Ito totoo naman kapag halimbawa na parang parang malabo talaga ngayon na magkaroon ng interes ang lalo si Torre, PNP chief, naku po! Si Pahardo, naku po! So anong mapapala natin sa mga yan? Siguro pagtapos ng Marcos administration yun, makakamtan natin yung hustisya sa mga ginagawang katarantaduhan labang kay pastor. Pero ngayon, malabo talaga. Understand, no, yung NBI is already undertaking an investigation and we commend the NBI for doing this because this is really intolerable. Hindi dapat ito pamarisan and this should be investigated properly so that those who may be behind this, no, will be properly charged with the proper crime, and para hindi ito pamarisan ng ibang tao na kung meron silang hindi makuha ay nananakot na sila. Hindi talaga tama po ito. Kaya sana imbestigahin ito ng mabuti ng NBI at kung matuntun na at malaman na kung sino talaga nasa likod nito ay kakasuhan po. At dapat lang talaga na makasuhan yung mga hayop na yan para matigil na yan. Alam nyo, hindi pa ba kayo nakontento? Eto lang hindi pa ba kayo nakontento na winalangya nyo yung isang relihiyon na kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na ginawa niyan? Hindi pa ba kayo nakontento na nakakulong na yung tao? Alam nyo, ito po yung patotoo na hanggang ngayon pinag-ientresan ng mga, sabihin na natin, anti-Duterte or mga taong sakim sa yaman, sakim sa pera, sa kapangyarihan ang property ng KOJC. Hanggang ngayon talagang kanila pang pinagpaplanuhan na makuha. Kasi hanggang ngayon nakakulong na si pastor, nagawa na nilang babuyin ang KOJC compound, Prayer Mountain, Glory Mountain. Nasaktan pa yung ibang mga member doon. Nagtanim witness pa sila na kamakailan lang bumaliktad na at nagsabi na ng katotohanan na wala talagang ginawang masama sa kanya si pastor at siya ay binayaran lamang ng isang senadora. Hindi pa ba kayo nakukontento doon? Anak ng teteng naman, maawa naman kayo dun sa tao. Maawa naman kayo dun sa mga
umaasa sa kingdom. Maawa kayo dun sa mga taong wala namang ginawa kundi magdasal, magpalaganap ng aral ng Panginoong Diyos. Wala, hindi ba kayo nakukontento doon? Pero hindi kasi naiisip yan pag pag ikaw ay silaw na sa pera. Yung maiisip yan. Tsaka pag ikaw ay sakop na ng radar ni Satanas. Di totoo, yung mga tao na, yan, katulad niya ni Risa Ontiveros, ni Marcos Jr., ni Remulla, ni Torre, ni Pardo, nasa radar ni Satanas yan eh. Hanggat tinatamaan ng radar ni Satanas yan, hindi nila mauunawaan kung anong tama at mali. Lalo't minumudmuran sila ng kwarta. Oh, hanggat nandun sila sa radar ni Satanas, ganyan. So hindi talaga nila maunawaan yan. Talagang mas ipupush pa nila yung mga masasamang gagawin nila. Ganyan kahayop yung mga kinang yan. So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo ho dito sa pinabago? Excuse me. Sa panibagong propaganda na naman laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, pakidamay na rin po ang aking YouTube channel. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At pakidamay na lang yung join button at super thanks natin dyan. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.